faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Good morning, good morning. This is Teacher Joy Belina para po sa ating 5 minutes FPK Monday edition. Kamusta po kayong lahat? I pray na tayo po ay nasa mabuting kalagayan at ang biyaya ng Panginoon ay laging nag-a-abound po sa bawat isa po sa atin. Ang ating po pag-aaralan ay mula po sa aklat ng Colossians chapter 2 verses 6 to 8. Ito po ay tungkol sa kumpletong buhay kay Christ. So, ang background po nito sa Colossians po ay natanggap na po nila yung totoong gospel at pero unti-unti po ay napapasukan sila ng maring katuruan. So, ito po ay warning ni Paul sa kanila sa iglesyang ito na hindi sila dapat mag-adhere sa view ng kamunduhan o ng mundo, kundi manatili sila na maging distinctive sa biblical worldview na meron silang pinangahawakan. So, kung iisipin nyo po yung tinanggap po natin, sino po ba yung tinanggap natin? We receive Jesus Christ by grace through faith. So, katulad po yan ng nung tinanggap natin si Kristo, syempre mamumuhay tayong kasama niya. And katulad po yan nagpapatayo ng bahay, tinitignan po natin yung foundation, di ba? Kailangan matatag, kailangan po pagdating ng bagyo, kailangan yung lugar na kung saan tayo ay safe, hindi matitinag ng basta-basta, di ba? Maging sa farmer yan o kaya sa agriculturist. Pag nagtatanim tayo, talagang inaalagaan natin. And syempre, sa agriculture, talagang everyday yan, hands-on ka talaga. Kung gusto mong maging maganda ang iyong ani. So, ganun din na sa atin din buhay, di ba? Parang ang nakikita natin dito, sabi ng Panginoon, magpakatatag tayo at wag tayong mag-ingat tayo na maging biktima ng mga hindi magandang katuruan. Kasi syempre, lalong-lalo po sa mundong ating ginagalawan, marami na pong katuruan. Akala mo ay totoo, pero di natin nakikita na yun na pala yung nagdi-distract sa atin at naghihiwalay sa atin pong relasyon sa ating tunay na pinaglilingkod ng Diyos. So, ang question po dito ay, what are you building your life upon? Kasi 'di ba, parang kung titignan po natin yung mga ibang pananampalataya na wala po silang firm foundation. Katulad po natin na ang question po kasi doon is reliable ba yung foundation na ino-offer ng mundo ngayon? May credibility ba yan? Saan ka ba dadalhin yan? Diba? Ang dami-dami. Kaya pag merong dumarating sa atin na ibang katuruan, katulad ng magsaliksik tayo, di ba? Kaya nga binigyan tayo ng Biblia o salita ng Panginoon para masaliksik natin ang katotohanan kung yung ipinapangaral ba sa atin may kredibilidad. Di ba? Tama ba siya? Reliable ba siya? Or katulad lang ng yung katuruan lang ba na yan nakasalig lang sa philosophy, sa gusto lang nila, sa power, etc. and prosperity. So, ayun, lagi po nating tatandaan na tinanggap natin si Jesus Christ. Kailangan nating in-nurture yung relationship natin sa Kanya. And sino ba si Jesus Christ sa inyo? Siyempre, siya yung ating tagapagligtas at siya yung ating nag-iisang daan patungo sa katotohanan at nag-iisang katotohanan. Diba? So, He came, pinadala siya ng Ama. He came to bring revelation of God in a form we could comprehend. Para maintindihan natin kasi syempre kapag walang revelation ng Panginoong ng Diyos ay hindi natin maiintindihan ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga binigay sa atin ang Panginoong Hesukristo upang magkaroon tayo ng relasyon kay Christ. At sabi nga, wag nating i-allow na
magkaroon ng do not allow things to come between you and Christ. Kasi mawawala ka talaga pag hinayaan mong magkaroon ng may pumasok na hindi talaga yun yung tinuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo. So ano po ang kailangan po natin gawin dito? Mag-ingat tayo at yung foundation natin, nasa tamang foundation na tayo, na meron na tayong Hesukristo na nasa tama ka na, huwag ka nang lumihis. Instead, in-nurture po natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo at magsaliksik po tayo lagi. At the more we study and the more we dig deeper, magkakaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Kanya at mas malalim yung foundation. At nakikita natin na sa lahat pala ng bagay na ito, kailangan tayong magpasalamat sa Panginoon dahil siya lang po ang source ng lahat. So, kung gusto mong makumpleto ang buhay mo, kumpletuhin mo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. The invitation is open every day, 24 hours, 7 days a week. Available lagi ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat.